Radio para sa mga Pilipino. Second hour natin sa ating Fun Saturday. Fun Saturday Live! Saturday Live! Ang ating views in the news sa ating Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating Saturday show. Once a week program, 3 oras. Unang bahagi rito ang ating news, breaking news and the news of the week. Ang ating ikalawang bahagi ang ating insights, ang ating views in the news, at sa huling bahagi natin ang ating international report. Yan ang kabuuan ng ating Fun Saturday. Ngayong araw na ito sa ating insights, ang pag-uusapan natin ang ngayon ay lumalala na kondisyon ng ating mainstream organization media. Sabagat ito ay hinahamon ng hantaran sa pagpapalaganap ng mga balita ng mga tao na nasa sa tinatawag nating social media. Bago natin simulan ang ating usapan, nais ko munang iparinig sa inyo itong latest news na ito. Kaagapay ito ng ating pagtalakay sa issue. Galing kay Benedict Samson ng UNTV. Narito ang kanyang report. Matapos po yung pagkakaaresto kay dating Presidente Duterte, nakaranas po yung aming mga kliyente ng bashing, intimidation, vilification, at pinalalabas na sila ay mga nagsisinungaling at mga bayarang biktima. Hustisya lamang ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima. Ngunit sa ngayon, nagiging tampulan pa umano ng fake news patungkol sa kanilang kaanak na nasawi sa madugong kampanya kontra illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya kanina, nagtungo sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division upang humingi ng tulong para matukoy ang mga nagpapakalat ng fake news online. Ang panawagan lang po namin ay hustisya, pero ang ginagawa nila pambabaligtad sa amin. Gagawan kami ng fake news, ima-manipulate yung videos namin, yung images na hawak namin at sasabihin, peke, yung hawak namin mga litrato. Kasama rin sa humingi ng assistance sa NBI si International Criminal Court o ICC Assisting Counsel Attorney Maria Cristina Conti dahil sa nararanasang online bashing. May hinuha ako na systematic ito dahil sa araw, sa timestamp, at saka doon sa dami ng mga nagpo-post within a particular frame. Kung Duterte camp ba ito, hindi ko masabi na kumbaga bayad nila o kaya alam nila. Pero definitely, the sentiments are pro-Duterte. Sinabi pa ni Atty. Conti na ang pagputol ng mga pamilya ng drug war victim sa paghingi ng interim release ng dating Pangulo. Factor ito para sa International Criminal Court na i-reject or i-deny ang kanyang request o kaya i-limit ang kanyang request kung papayagan man, dahil kung ang paglaya niya, ang ibig sabihin ay may matatakot na biktima, may mamamatay na biktima, o kaya witness, at yun ang importante, hindi papayag ang korte. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan ay isa lamang sa mga ginagawang hakbang ngayon ng mga kamag-anakan ng mga biktima ng extrajudicial killing. Sabagat ang issue natin ngayon, at ito'y nais kong ipagkaloob na babala sa ating mga kababayan, a warning sa ating mga kababayan, na ang mga trolls lumalaganap ngayon. Lumalakas ang kanilang kilusan, dahilan na rin sa pagsustine ng logistics, ng funding sa mga ito, galing sa mga sources na alam na natin. May mga vested interests dito sa pagkakabilanggo sa International Criminal Court ni Rodrigo Duterte.
Alam natin in the past, i-broadcast natin ang kasunduan between the PDP Laban at saka ng Chinese Communist Party. Ang ruling political government ng China, Chinese Communist Party. 2018, pumasok ng kasunduan ang PDP Laban na magkakaroon sila ng coordination in the aspekto ng politika, ekonomiya at saka ng militar. Ngayon ang mga fake news sa Pilipinas patuloy na lumalaganap, dumarami, at ang masaklap nito ay sapagat ito ay tinutulungan ng mga vloggers natin na walang pagkiling sa katotohanan, walang pag-alala sa mga resulta ng kanilang mga fake bloggings at maraming iba pa. Widespread, malawakan ang kanilang kilusan. At ayon sa trending na nakikita ng mga otoridad ng Pilipinas, lalaganap pa ito bago dumating ang eleksyon sa Mayo. At lalo pang lalakas ito pagkatapos ng eleksyon habang nasa bilangguan sa Hague si Mr. Rodrigo Duterte. In fact, sa kasalukuyan, ang militar natin, naalala ninyo nung isang araw, nagbigay ng babala si Armed Forces Chief Bronner, na ang mga sundalo natin kailangan ay ipairal ang kanilang sinumpaang tungkulin na idepensa ang saligang batas ng Pilipinas at ang bansa. Bakit magsasalita itong pamunuan ng ating Armed Forces of the Philippines kung walang kausa, walang dahilan? Ang dahilan ay sapagkat binubunsod unang-una ng kampo ni Mr. Rodrigo Duterte ang kanyang maisog organization at sa tulong at sa logistics at iba pang mga suporta ng Chinese Communist Party, pinalalakas ang kampanya sa magitan ng mga trolls na i-destabilize, yanigin ang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Alam nila kung papaano imaniobra sa magitan ng planning and execution, unahin ang Mindanao. Kaya yung mga trolls natin instigating, nagbubunsod, nagsisilab ng mga hakbangin upang sumiklab ang damdamin ng mga nasa Mindanao sa ilalim ng MILF at saka ng MNLF. Trolls today are instigating war in Mindanao. At asahan ninyo ito'y lalagana pa bago mag-eleksyon at pagkatapos ng eleksyon, especially kung ang kanilang mga kandidato sa PDP Laban either matalo o manalo. Pag matalo, lalong susisidhi ang kampanya nitong mga trolls. Kung manalo, meron silang political backing sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Nakita ninyo mga kababayan ko, noong isang araw lamang, in fact, hindi noong isang araw, ngayong Sabado, kung ako hindi nagkakamali, inilabas noong isang araw sapagat nalaman natin ito na maghaharap ng kaso ang mga otoridad natin, criminal complaint laban sa mga fake vloggers o peddlers. At kahapon nga ay lumabas na ang balita na ito. Kahapon oras dito sa amin, sa Amerika, pero today, sabagat Saturday nangyari yan, lumabas ang report ng mga otoridad natin riyan na sila'y maghaharap na ng criminal complaint laban sa dalawang mga vloggers na nagpapakalat na mga edited video
gumagamit ito ng mga video ng mga rallies. Mga rallies. Malawakang mga rallies na ine-edit nila, nilalagyan ng overdub na voice, at ang mga inilalagay nila, iisa lamang na voice clip. Duterte, Duterte, crowd shouting. Pero maniwala kayo, ito po, kagaya nitong dalawang mga fake vloggers na ito, ayaw kasing pangalanan ng mga otoridad. Ayaw nilang pangalanan yung mga vloggers, dalawa, na iniharap ang mga kaso laban sa mga ito. Sabagat ang mga ito ay isa lamang sa napakaraming mga vloggers na gumagamit ng mga materials supplied from one or two sources lamang. Galing sa kanilang unang-unang grupo, Group 1, yung mga materials, ikakalat nila sa kanilang mga vloggers na mga second rank, at pagkatapos sa kanilang mga troll farms. Ang material na ito ay isa lamang. Saan nila kinuha nitong dalawang vloggers na ito na nasa kote ng mga otoridad? Hinanap ng mga otoridad kung saan sources ang mga ito, nakita ang mga pangalan ng mga ito, at sila'y sinangatan ng kaso. Today, Saturday, Philippine time. Ang mga ito ay gumamit ng Sinulog Festival Rally. Actually, hindi rally, yung mga kasayahan sa kalsada. Sinulog Festival. Inedit ang Sinulog Festival sa napakarami mga tao. Inedit, nilagyan ng voicing ng Duterte. Duterte pinalalabas na ito ay rally ng mga mamamayang Pilipino upang pabagsakin ang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Isa lamang ito, mga kababayan, kung sa mga manipulasyon na ginagawa ng mga trolls na ito. Kagaya halimbawa ng mga lumaganap din dyan sa TikTok. By the way, kung titingnan ninyo ang TikTok, ito ay inireport sa akin at ako mismo ang nagsagawa ng sariling investigasyon. Kung pupunta kayo sa TikTok at saka Instagram, yung mga reels dyan, and then sa Facebook, pero most prominently, TikTok at saka Instagram, makikita ninyo ang sandamakmak na mga reels doon. 98% ng political posts dyan, especially may kaugnayan sa Pilipinas, ay mga posts nitong mga fake news peddlers na ito. Kagaya halimbawa ng isa sa mga unang lumabas na mga pinakalat na mga vloggers na ito sa magitan ng kanilang mga troll farms, yung kagaya ng ginamit nitong dalawa na mga fake peddlers na ito na sinangatan ng kaso ng ating mga otoridad, mga nagpapalaganap ng mga palsipikado, dinuktor na mga video, at isinangat ang kaso laban sa mga ito doon sa Prosecutor's Office sa Cebu, sabagat ang ginamit na material dito ay galing sa Sinulog Festival. Liban dyan, hindi lamang ito nag-iisa, sabagat yung mga nauna pang mga mass rallies kuno na naganap. Ang isa rito ay ginamit yung rally ng unrest doon sa European country. Hindi ko maalala yung Serbia. Galing sa Serbia. Pagkatapos, kung makikita ninyo yung kanilang background noise, Duterte, Duterte, identical sa halos maraming mga, kunyari mga mass rallies na naganap. Etong dito sa ginamit nilang sa Serbia, kapuna-puna sa bakat ng isang bandilang Pilipino, wala. Ang mga bandilang nagwawagayway ay bandila ng Serbia. Pero ang background sound na makikita ninyo, Duterte, Duterte, Duterte. Ito pong mga
pro-Duterte disinformation na ito ay may adikain na yanigin ang gobyerno ni Ferdinand Marcos Jr. In fact, ito lamang na mga rallies na ito ay pinalalabas na ang mga rally na ito ay gawa ng mga pro-Duterte organizations at ang mga rallies na ito ay mga pinalalabas nila na kilusan mismo ng mga samahan ng mga Pilipino with the purpose of instigating civil unrest ng mga Pilipino. At sabi ko na nga kanina, ang isa sa mga tinatarget nila riyan ay ang Mindanao. Alam nila na ang karamihan sa mga Muslim sa Mindanao, mga miyembro ng MILF at MNLF, at ang mga ito ay merong mga kasunduan na sa gobyerno tungkol sa kanilang hinahanap. Ito ngayon ang kinikiliti ng mga influencers na ito na i-destabilize. Sabagat alam nila na marami rito ay mga sympathizers ni Rodrigo Duterte. Ilang araw pagkatapos na arestuhin si Rodrigo Duterte at ilipad sa The Hague, lumaganap na itong social media fake news. Ang isa sa mga tinatarget nila, unang-una, ayon na rin sa kanilang mga plano. Unang-una ang kilusang kailangan sumiklab sa Mindanao. Kagaya ng sinabi ko, why Mindanao? Sabagat marami riyan mga miyembro ng MILF, MNLF, at ang mga ito ay merong hindi pagkakaunawaan, slight differences sa paniniwala sa national government na sa kasalukuyan ay inaayos upang maging matahimik ang lugar na ito. Ang disinformation ang isa sa mga behikulo na ginagamit ngayon upang i-destabilize, to start the destabilization dyan muna sa Mindanao. Kung hindi pa po kayo familiar kung paano ginagawa ito ng mga vloggers natin, unang-unang halimbawa, kagaya ng sinabi ko, yung pagdoktor, pag-edit ng mga malalaking mga rallies, pinalalabas na ito ay mga rallies na nagaganap sa Metro Manila, for example, kagaya ng ginamit nila sa na rally ng Serbia. Pinalalabas nila na ito ay rally sa Metro Manila. Sa harapan ng Malacanang, sa harapan ng City Hall ng lungsod ng Maynila at kung saan-saan pa. And then yung rally naman dyan sa Cebu, ginamit nila na destabilization move ng mga taong labang kay Bongbong Marcos dyan sa Mindanao at nagsisimula ng sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino. O, yun ang ating mga instigators, mga ginagawa ng mga fake news peddlers. And then, of course, ang masamang epekto nito, ayon dito sa mga kaibigan natin riyan sa Armed Forces of the Philippines, ang masamang epekto nito na target nito mga destabilizers na ito using the vloggers and then the community ng mga vloggers na ito ay ang maniwala ang mas nakararaming mga Pilipino na talagang grabe na talamak ang pagkadiskuntento ng taong bayan. To the extent na kahit na ano mga video ginagamit nila para lamang ipalaganap ang destabilisasyon sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya nga ba't nagtatanong tayo, gaano makatatagal ang administrasyon ni Marcos laban dito sa mga destabilization moves na ito na ginagawa ng grupo ng Maizog, grupo ni Duterte,
and with the advice and support ng Chinese Communist Party. Sabi nga ng isang political science professor, ito'y research study ito ng investigative journalists sa ilalim ng Center for Investigative Journalism, si Yasmira Muner. Sabi niya, etong mga destabilizations na ito, ang adikain nito ay maikintal sa isipan ng taong bayan na mas nakararami mga Pilipino ang disgusto labang kay Marcos at ang kanilang sympathy and empathy kay Rodrigo Duterte. Kaya lamang sabi ko na nga, maaga pa, salamat, at nadiskubre ng mga otoridad, of course trabaho ito ng ating intelligence, na tuklasin kung alin ang tama, alin ang mali. Ang mas nakapagbibigay ng panganib nito ay itong mga inosente, mga bulag, mga pipi at saka mga bingi na mga kababayan natin na madaling marahuyo. Either alam nila ang kasinungalingan sa bakit meron silang sympathy and empathy kay Rodrigo Duterte, o kaya wala silang alam. Kaya nga itong Philippine Center for Investigative Journalism naglathala ng ilang mga tala sa kanilang research study tungkol dito sa mga fake propagandistas na mga ito. Na dyan lamang sa Pilipinas, ang lawak nito, itong mga troll farms kung tawagin natin, ay talagang hindi matatawaran. Naandyan intact pa rin yung mga tao na pinadala ni Rodrigo Duterte from 2018 hanggang 2023 sa mainland China. Fully supplied, maintained, and financed by the Chinese Communist Party. Ang mga ito ang mga nagpapasimulo ng mga fake news laban sa administrasyon ni Marcos. Naalala ko tuloy yung isang rally sa Indonesia, kung ako hindi nagkakamali. Indonesia. Ito pinalalabas na yung kaguluhan doon sa hindi ko maalala yung lugar, Jaya Regency sa Papua sa Indonesia. Papua New Guinea sa Indonesia. May mga naganap na mga rallies doon ng mga mamamayan na ginamit din nitong mga trolls na ito. Nilagyan din nila ng overdub ng voicing, Duterte, Duterte, Duterte. Pero nung magkaroon ng pananaliksik itong mga miyembro ng Philippine Center for Investigative Journalism, napagalaman nila na yung material na itong pinalalabas na kilusan ng Moro National Liberation Front, kilusan sa Mindanao, laban sa administrasyon ng Marcos. Napagalaman na ito pala ay fake din, sapagat walang naganap na ganyang kalaking rally, kundi yung rally na ito napag-alaman nila na original, ipinares nila doon sa original footage, nangyari pala ito doon sa Indonesia. Maraming iba pa. Nabanggit ko kanina, yung sinulog sa Cebu, and then doon sa Serbia. Pagkatapos itong sa Indonesia, report ng ating Philippine Center for Investigative Journalism. Mga materials na ginagamit, kaya kung ito ay titingnan nyo maigi, hindi magagawa ito ng ordinaryong vlogger natin. Merong grupo silang nagsasagawa ng research, nagsasagawa ng editing from the top, fully financed organization. Kaya nagbibigay ng matinding panganib sa administrasyon at sa mga mamamayang Pilipino natin. Yung video na yan doon sa Indonesia ay galing daw doon sa YouTube channel na Papua Insights.
na kung saan doon ninakaw nitong mga fake vloggers na ito yung material, inedit at pinakita na ito ay gawa o nangyari diyan sa Pilipinas. Ito pong paggamit nila ng issue ng MILF at saka MNLF ay isa lamang sa mga unang hakbang na kanilang ginawa upang i-destabilize ang gobyerno ni Mr. Marcos. Well, of course, ang destabilisasyon ng gobyerno ni Marcos apektado ang buong Pilipinas at ang buong Pilipino. Sapagat kayo ang mga naggumagalaw diyan sa kapaligiran ng bansa. At ang paggamit ng MILF at MNLF, salamat na lamang at hindi na nagumpay. Pero word of caution lamang, hanggang ngayon may mga kilusan, subversibong kilusan na ini-instigate, pinag-aalab ang damdamin ng MILF at saka MNLF laban sa gobyerno. Disinformation ng mga bagay na nagaganap sa bansa dahilan sa pagkakabilanggo ni Rodrigo Duterte. Tandaan ninyo, ang puwersa niya ay hindi niya naaasikaso ng personal, pero ito'y ginagamitan naman ng propaganda sa social media. Una ng kanyang anak, ang Vice Presidente, na ngayon ay patuloy na namamalagi sa The Hague, at ang kanyang mga anak, Mayor Baste, Congressman Pulong, asan si Polo ngayon? Bumabiyahe sa buong daigdig. Ano ang dahilan ng pagbiyahe niya? Hindi natin alam. Saan siya pupunta? Itineraryo nito sa Hong Kong at saka sa China, isa lamang sa mga kanyang pupuntahan. Bakit? Hindi natin alam. Pero kung pagtutugma-tugmain natin ang mga bagay na ito, ang kampanyang pinalalago at pinalakas laban sa administrasyon ni Marcos, makikita natin ang mga kadahilanan sa likod ng katahimikan. Kaya sa ating mga mamamayang Pilipino, ang magagawa natin, alam natin na mayroong mga gumagalaw na mga disinformation, sabi ko na nga, lumalaganap, with the purpose of destabilizing the government, with the purpose of toppling, pabagsakin, mismo ang pamunuan ng kasalukuyang gobyerno ng Pilipinas. Ang tanong, sasama ba tayo rito? Makikiisa ba tayo dito sa disinformation campaign na ito for the purpose of toppling o kaya pabagsakin, wasakin ang gobyerno ni Rodrigo Duterte o kaya ni Ferdinand Marcos Jr.? Isa lamang babala, mga kababayan, sa ating mga mahal nating mga Pilipinong nagmamahal sa bansa. Alalahanin lamang natin kung wala sa pwesto si Marcos, sino ang kanyang Vice Presidente. Alam naman natin na mismong sa kampanya propaganda ni Mr. Rodrigo Duterte sa loob ng kanyang selda sa The Hague, ano ang sabi niya? Mga kababayan ko, hindi ako makakapagkampanya riyan sa inyo. Siguruhin lamang ninyo na manalo ang aking PDP laban at sa 2028 magiging presidente ang aking anak si Sara Duterte. Sa madaling sabi, ang tanong ko kanina, sasama ba tayo dito o hindi sa mga fake news na ito, pabagsakin si Marcos? Maliwanag po na kapag bumagsak si Marcos, ang hahalili riyan, according to the Philippine Constitution, ang inyong Vice Presidente. Kayo na ang makasasagot sa tanong ko, mas maganda ba o hindi ang pagsasalin sa kamay ng Malacanang sa mga Duterte again? Now, para sa ating mga kababayang Pilipino, especially to those who are pipi, bulag at saka bingi, ang kailangan lamang malaman natin dito, ang katotohanan talaga. Kaya doon sa mga hindi pa nakakaalam kung alin ang totoo, sino ang nagsasabi ng totoo, bayaan po ninyo, allow me na iparinig sa inyo ang mga tinig mismo
ng mga taong nagpapatunay at hindi ito fake news, wala ritong artificial intelligence, ito mismo ang kanilang mga tinig sa kanilang mga ginawa nitong mga nakalipas na panahon as against the propaganda, as against the fake news and the fake news peddlers, as against the trolls, as against the troll farms, as against the Chinese Communist Party propaganda. Punta kayo mo, may isa pang siraulo rin na I don't know kung ito ang mga tumatakbong mga politiko ngayon, ha? Mga tumatakbong mga politikong walang laman ng utak. Hindi ko minamaliit sapagat yan ang mga katotohanan. May nangalandakan sa kampanya niya na nagpadala na siya ng sulat sa 3 mga pinakang makakapangyarihang mga tao sa daigdig. At hinihingi niya na utusan ang International Criminal Court na palayain si Rodrigo Duterte. Utusan ang Criminal Court palayain si Rodrigo Duterte. Sinulatan niya si Donald Trump. Sinulatan niya Vladimir Putin. Sinulatan niya Xi Jinping. Utusan ninyo ang International Criminal Court na palayain na si Rodrigo Duterte. Tingnan nyo ang lamang utak nitong tao na ito. Kung sino naman siya na makapakikinggan itong mga tao na ito? At kung pakinggan man, si Raul ng mga tao na ito. Sabagat independenteng judicial body ang ICC. Walang magagawa itong mga na ito kundi ang magbulala, magtatalak lamang. Kampanya, estratehiya. May pagkabobo rin yung kandidato na yan Dahilan na rin kay Rodrigo Duterte, tingnan ninyo mga kandidato sa national level. Marami rin ay mga bobo. Mga artista ng Laos, gustong kumita, 300,000 a month na salary, wala kang gagawin sa Senado. Plus yung mga makikita mo pang mga kagala-gala at kakalat-kalat na pera sa sahig. Marami kang kikitain. Makapagpapagawa ka ng mansion sa kung saan o kaya resort sa kung saan. Di ba? Tingnan ninyo si Willie Revillame. Philip Salvador. Anong magagawa? Mararagdagan ng mga bobo ang ating Kongreso at Senado riyan So mga kababayan ko, ang kailangan lamang gawin natin, alamin natin ang talagang mga tunay na pangyayari. Alamin natin sa magitan ng pagpakikinig sa mga tinig ng mga tao na siya mismong mga nagsalita, walang artificial intelligence dito, walang application ng editing dito, mga mismong tinig ng mga taong sangkot sa kung bakit si Rodrigo Duterte ay nasa bilangguan sa The Hague. Bakit doon? Sapagat yung mga mamamayang Pilipino na ang nag-akusa legal proseso labang kay Rodrigo Duterte sa International Court, sapagat naniniwala ang mga Pilipinong itong walang mangyayari sa Pilipinas kung doon nila ilalagak ang kanilang reklamo opisyal. Walang tiwala sa madulid, sabi sa Philippine Court, kaya ang resolba ng solusyon ng pagpatay, extrajudicial killing, inihingi nila ng tulong sa ICC. Totoo ba ang mga kaso? Pakinggan natin isa-isa ang mga tinig ng mga ito. Ito po ang kabaliktaran ng mga fake news, kabaliktaran ng propaganda ng mga trolls at mga troll farms at pagpapatunay ng katotohanan sa panig ng hustisya, katarungan ng mga taong naapi. Pakinggan natin ito. Eduardo Wasierto. Matagal akong naging
Drug Enforcement Operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampo nito at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Yan ay isa lamang sa mga ebidensya na nasa sa harapan ngayon formal sa judicial system na pinaiiral ng International Criminal Court, Eduardo Asierto. Isa pang tao na direktong involved kung bakit nandoon sa The Hague si Rodrigo Duterte, Arturo Las Cañas. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad or DDS. At isa po ako sa pasimuno nito. Before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rody Duterte sa amin. Lumabas po ang pangalan na Davao Death Squad nung niraid namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po ang City Director ng Davao na si Colonel Isidro Lapina. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio na believed to be a drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Provincio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Agdao area. Ito po ay lead by one Chris Lanay. We-train po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry, lead by SPO4 Ben Laod. After 5 days of training, niraid namin yung bahay ni Alan Tancio, lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po, napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, living man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Yan ang tinig mismo ni Arturo Las Cañas, ang isa sa mga nasa pamunuan ng DDS, Davao Death Squad, sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Hindi lamang siya ang mga naghayag at nagsisi na sa kanilang pakikipagsabwatan at pagsunod sa mga kautusan ng dating alkalde ng Davao City, Rodrigo Duterte. Isa sa mga ito ay isang nangangalang Edgar Matubato. Hindi ito doctored, hindi po ito edited, ito'y buhat mismo sa tinig
ng naturang kasama. Miski ano man nangyari sa akin, miski bitayin man ako, talagang gusto ko nang pagbayaran yan, ma'am. Pagbayaran ko yan. Nagkasala man ako ng tao, dapat bayaran ko yan, ma'am. Kaya nga pumunta ako dito. Matanda na ako, ma'am. Gusto ko nang, ang pagkakamali ko, itama ko, ma'am. Siyempre, lumapit ako ng simbahan, nagsisisi na din ako. Sinasabi ko lang ang totoo, na totoo. Tumabaho ako, pumatay ng tao. Dahil sa utos nila sa akin, yan ang sasabihin ko. Pumunta lang ako dito, ma'am, para magkaroon naman ng hustisya. Saan ba ako lalapit? Kung lumapit ka sa Davao City, walang hustisya. Kung lumapit ka ng pulis ng Davao City, kakatayin ka rin. Kung lumapit ka ng korte ng Davao, sa kanila rin. Wala ka, miski saan ka magpunta. Wala kang mapupuntahan doon. Kaya nga, umiskip ako, tumago ako ng mga ibang lugar. Talaga bang nag-utos si Mayor Duterte? Talaga nag-utos. Yung tulad kang Barsabal, yung 1993, pinatay namin si Barsabal. So, ang nagpinansyan, 4 na mayor. Sila ang nagpinansyan na nagbigay ng pabuya para mapatay si Barsabal. Kaya ang gusto nila man, hindi man ipapatay, buhay man. Buhay ito, buhay ang dadalahin. So, dinala namin sa Apo Gold, sa Matina, Gold Pros. Nandoon si Mayor naghihintay. Mayor Duterte. Pagkatapos, inimbestiga niya, ikaw pala ha? Tapos hinampas niya ng gold cross. Naubos yung ngipin. Pagkatapos, dinala na sa MAA. Doon na pinatay, ma'am. Yan ang tinig ng tao ng 3 sa mga tauhan ni Rodrigo Duterte sa kanilang operasyon sa Davao. Nang naging presidente 2016, ginawa niyang nationwide ang kampanya nito ng mga pagpatay. Ebidensya niya ng mga tinig, isa rito ay galing kay Rowena Garma, ang isa sa mga malalapit na mga alalay ng dating alkalde ng Davao sa kanyang pag-upo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. On May of 2016, I received a call from then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. I recalled my upperclassman, Edilberto Leonardo, who was handling the Criminal Investigation Detection Group and was also a member of the Iglesia ni Cristo. I mentioned his name to the President. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Leonardo had been summoned and was instructed to proceed to Royal Mandaya Hotel for a meeting. Leonardo informed me that he stayed at the hotel for 3 days, during which the President directed him to organize a task force similar to PAOK-TF. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed through Bongo outlining the task force operations which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan ang tinig ni Rowena Garma ng Philippine National Police dahilan sa kanyang koneksyon kay Mr. Marcos, kay Rodrigo Duterte, naging pinuno ng PAGCOR. Doon ay napatay din ang isa sa kanyang mga kasama.
Humaba pa ang kasaysayan na ito ng mga pagpatay simula noong maupo bilang alkalde sa Davao si Mr. Rodrigo Duterte. At mismo sa kanyang tinig, pakinggan natin ang kanyang mga pahayag kaugnay dito. Again, hindi po ito doctored, hindi ito fake, walang artificial intelligence na involved dito. Ang mga ito ay kani-kanilang mga tinig, orihinal. Pakinggan natin ang inyong dating presidente. I can make the confession now, if you want. Sabi ko, oy, kayong mga tambay dyan, pag dumaan niya ang obispo ni hold up pa yan, marami pera yung putang ina niya. Patayin mo yung lahat obispo dyan, mga inutil yan. Mga obispo ninyo, patayin ninyo, walang silbi yung mga Ako, marami. Mga 6 o 7. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Ako mismo ang talagang humirit. I will admit na ang order ko yung mga patayin. We planted evidence. Totoo yan. Well, that was part of the strategy as a mayor. Alam ng pulis lahat yan. Pinupunduhan ko yan. O ito, very particular project. Hindi na yan. For the boys. Yan. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Sabihin mo lang 50,000 doon sa, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan, kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad. Pito, sila rin yung mga gangster. Utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Trabaho ng pulis yan. Yung isang senador, yan nagkakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Wag ka na bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight, encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy.
encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patay ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Yan ay original. Walang doctored. Hindi po inaplayan ng artificial intelligence. Mismong tinig ng isang tao na nandoon ngayon sa The Hague. Na isang sanhi kung bakit may mga fake information na lumalaganap sa kasalukuyan in support of him. Mga trolls, mga troll farms, mga propaganda na hango sa imahinasyon na mailigtas si Rodrigo Duterte. Yung mga binabanggit niyang mga general, eto yun. Tingnan ninyo ang kanilang mga mukha. Tingnan ninyo ang bilang ng mga tao na namatay sa ilalim ng kanilang mga command. Number 1, sa panahon bilang hepe ng PNP, Ronald Bato de la Rosa, ang napatay sa ilalim ng kanyang command, 1,840. Oscar Albayalde, sa ilalim ng kanyang command, 1,096 killings. Archie Gamboa, sa ilalim ng kanyang command, 340 killings. Sa ilalim ni Camilo Cascalan, 66 killings. Napakaiksing panahon lamang yan, buwan lamang ang kanyang inilagi. Si Debold Senas, maiksing panahon din, 344 killings. At saka si Guillermo Eleazar, 249 killings. Yan ang bilang. In total, ayon sa report ng PNP official, 7,000 ang napatay. Sa ilalim ng report na nasa kamay ng ICC, 30,000 ang napatay. At hindi lamang mga napatay, mga kababayan, ang dahilan, although yun ang main cause ng pagkakabilang doon ni Mr. Duterte, pero hindi lamang yan ang krimen na kanyang ginawa habang siya nasa katungkulan. Confidential Intelligence Fund, tinitingnan ko itong record niya nung siya ay naupo bilang presidente 2016, ang isinalin sa kanyang intelligence fund ni Noynoy Aquino, nakaramihan dito ay hindi nagastos 517 million lamang noong siya ay naupo bilang presidente ng Republika. 2016, 517. Sumunod na taon, tinaasan niya ang kanyang intelligence fund at 2.5 billion sa loob ng bawat taon sa susunod na 3 taon. 2,500 million ang kanyang Intelligence and Confidential Fund 2017, the same amount noong 2018, the same amount noong 2019. Noong 2020 hanggang umalis sa katungkulan, inubos niya ang dinoble niyang Intelligence and Confidential Fund at 4,500 million pesos taon-taon hanggang umalis siya sa kanyang tungkulin. Yan ay mga facts, mga kababayan ko, na hindi matatawaran. Of course, hindi lamang yan kundi ang issue ng China na may pagka-treason in nature. Kaya hanggang ngayon, dinidepensahan siya ng China. I understand sa nabasa ko roon sa Global Times noong isang araw, ito ang national newspaper, propaganda newspaper ng Chinese Communist Party. Sa kanyang Global Times na article tungkol kay Rodrigo Duterte, yan, nakapost doon ang isang poster na kung saan ay nasa lingwaheng Chinese, na nakatutok sa audience ng mga Pilipino.
In fact, mayroong Filipino translation ang poster na ito. Nangangampanya na may kaugnayan kay President Rodrigo Duterte ang kanilang national hero. Doon mismo sa poster na ito, Chinese in character, may salin sa Tagalog, nakalagay doon, former Philippine President Rodrigo Duterte is a national hero who has won the hearts of millions of Filipinos. Kaya hindi siya pinababayaan ng China. Both in mga propaganda materials and slogans, hanggang sa financial support. Kaya itong eleksyon sa 2025, huwag kayong maniwala na walang kamay ang China riyan. Susubukan nila at pipilitin nilang maupo ang mga miyembro na kanilang kaalyado. With the help of the trolls and the vloggers community propagating false propaganda. Antakin mo today, ito pa, doon pa rin ito. Nakapublish ito sa Global Times. Poster ito para sa mga Pilipino. Naalala ko tuloy si Martin Andanar, na isa sa mga hosts ng CCTN. Martin Andanar, ang sekretaryo na sa ilalim ng Malacanang PCOO, sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Sino ang nagsalin nito sa Tagalog? Sabi ng poster today, his opponents ni Rodrigo Duterte and politicians are guilty of treason. So, mga Pilipino na ang guilty sa treason for bringing him or Duterte to the International Criminal Court. Propaganda material na nasa Global Times. Poster in Chinese characters, may salin sa Tagalog para sa mga Pilipino, bahagi ng kanilang propaganda. Pag-aalaga pa rin nila kay Rodrigo Duterte. So, ang tanong natin, eto kaya ay makapagpayanig kay Bongbong Marcos etong mga kampanya na ito? At tayo kayang mga Pilipino, saan tayo? Susuporta ba tayo rito sa mga black propaganda at mga fake propagandas na ito? O hayaan natin na mag-die down, mamatay sa kanyang natural na proseso ang mga kampanya na ito? Ito po ay isang test din, pagsubok sa ating mga Pilipino kung paano tayo marunong magmahal sa ating sariling bansang tinubuan. Wala tayong i-endorso na kung anumang panig dito. Ang akin lamang na panghuling kataga na nais bitawan, ang nasa pwesto ay hindi santo. Pero kung maalis ang hindi santo na ito sa pwesto, baka tunay na demonyo ang humalili sa kanyang pwesto. Insights. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Kayo na ho ang bahalang magtimbang-timbang sa mga bagay na inyong napakinggan. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. At yan ang ating insights dito sa Fun Saturday Live. Fun Saturday Live! Saturday Live! Lagi lamang tandaan na ang ating puso ay para Puso ko sa bayan ko! At ang ating palatuntunan na ito ay naghahatid ng ating tinig ng Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang ating paglilingkod sa bayan sa mga nagmamahal sa ating bansa. Public service. Ang ating pakikipag-ugnayan puso sa puso. Ugnayan!